Okay, ang Arangkada Balita, binuo natin to para maserbisyohan yung mga kababayan natin, mga Pilipino natin na nangangailangan pa rin ng balita. What we thought is, sabi natin, ba't natin hindi gawing national? Para mapagsama-sama natin lahat ng mga yan, yung mga provinces na yan, yung mga nagbibigay ng balita, to make one, kumbaga, program na iisa na lang. May kakambal siya, which is the FMR radio, na, ayun, makakapagbigay siya ng medyo malawak na coverage. Ay may mga balita kami dito na mga makabuluhan na hindi mo maririnig sa ibang TV network o radio network. Importante pa rin sa akin yung mga balita tungkol po sa mga probinsya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang tayo masyadong nakasentro sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Tama. Importante yung makukuha mo yung accurate na information in a timely fashion. Sa Arangkada Balita, ayun na, mabilis, bigay agad. Hindi yung napakarami pang paligoy-ligoy. May experience dapat, may sources, credible sources, at nabe-veteran ito. So meron tayong news team. Na teamwork po ito, no, na, to make sure that ibibigay namin sa inyong balita ay totoo. It is important na magdadala tayo ng balita, maghatid tayo ng mga totoo, makabuluhan, at maiinit na balita. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami, ha? Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Okay, ang Arangkada Balita, binuo natin to para maserbisyohan yung mga kababayan natin, mga Pilipino natin na nangangailangan pa rin ng balita.
what we thought is, sabi natin, ba't natin hindi gawing national? Para mapagsama-sama natin lahat ng mga yan, yung mga provinces na yan, yung mga nagbibigay ng balita, to make one, kumbaga, program na iisa na lang. May kakambal siya, which is the FMR radio, na, ayun, makakapagbigay siya ng medyo malawak na coverage. Ay may mga balita kami dito na mga makabuluhan na hindi mo maririnig sa ibang TV network o radio network. Importante pa rin sa akin yung mga balita tungkol po sa mga probinsya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang tayo masyadong nakasentro sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Tama. Importante yung makukuha mo yung accurate na information in a timely fashion. Sa arangkada balita, ayun na, mabilis, bigay agad. Hindi yung napakarami pang paligoy-ligoy. May experience dapat, may sources, credible sources, at nabe-veteran ito. So meron tayong news team. Na teamwork po ito, na to make sure that ibibigay namin sa inyong balita ay totoo. Pilipinas, araw po ng Lunes, ika-6 ng Enero, taong 2025. Kapit na bayan dahil ito ang unang araw ng aming arangkada. Karantada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630, sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Arangkada Balita. COMELEC nagsimula na sa pag-imprenta ng nasa mahigit 73 milyon na mga balota para sa halalan 2025. Hero Lolo na iligtas si Apo sa pagkalunod. 13 anyos na binatilyo, patay sa sunog sa Cebu. Pambungad nating balita, sinimulan ngayong araw ng Commission on Elections sa pag-imprenta ng nasa higit 73 million na balota para sa halalan ngayong Mayo. Kaugnay nito, inilabas na rin ng COMELEC ang ballot face template o ang itsura ng balota na gagamitin para sa overseas voting at local absentee voting. Uunahin itong i-imprenta ngayong araw. 77 days ang deadline sa pag-imprenta, kung kaya ang target ng COMELEC ay makatapos ng hanggang 800,000 at to 1 million na balota kada araw. Kasado na ang plano para sa nalalapit na traslasyon ng Jesus Nazareno. Marami tayong mga kababayan na deboto na pupunta dito. Kailangan nila ng direksyon. Kaya alamin ang ruta dito sa umaarangkadang balita ni Jack Batallones. Sa isang press conference na isinagawa ng mga namamahala ng Nazareno 2025, ibinahagi nila ang magiging ruta ngayong taon ng imahen ng Jesus Nazareno. Pagkatapos ng pahalik sa Quirino Grandstand, dadaan ang andas sa Katigbak Drive, kakanan sa Padre Burgos patungong Ayala Bridge. Mula dito, liliko ito sa Palangka Street, kakanan sa Quezon Boulevard patungong Arlegui Street. Dadaan ang prosesyon sa Fraternal, Vergara at Duque de Alba. Kakanan ito sa Castillejo Street, kakaliwa sa Farnesio, kakaliwa pabalik ng Arlegui, kakaliwa sa Nepomuceno at papasok sa Concepcion Aguila. Kakanan ito sa Carcer Street, kakanan sa Hidalgo sa Plaza del Carmen, kakaliwa sa Bilibid Viejo at kakaliwa ng JP de Guzman. Muli itong kakanan sa Hidalgo Street, kakaliwa ng Quezon Bridge, at kakanan naman sa Palangka patungo sa ilalim ng Quezon Bridge. Kakanan ito ng Villalobos patungong Plaza Miranda hanggang makabalik ang Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Paalala ng mga organizer, bawal sumampa sa andas
at hindi rin pwede tumambay sa Quezon Bridge habang hindi pa dumadaan ng andas. Panawagan sa mga deboto, sumunod sa mga inilatag na panuntunan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para maiwasan ang anumang aberya sa prosesyon. Huwag na magsama ng bata at mga transparent bags lang ang gamitin. Samantala, handa na ang Philippine National Police para sa traslasyon. Nasa mahigit 14,000 na police personnel ang ipapakalat para sa prosesyon. Maging ang Philippine Coast Guard ay handa na at magpapatupad ng no-sail zone sa loob ng 1 kilometer radius mula sa Quirino Grandstand simula ngayong araw. Magpapatupad din ng gun ban mula January 8 hanggang January 11. Meron din liquor ban mula Miyerkules hanggang Biyernes sa area ng Quiapo. Idineklara naman ni Pangulong Bongbong Marcos na special non-working holiday ang araw ng traslasyon sa Maynila, kung saan mahigit 6 na milyong deboto ang sasali sa prosesyon. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Deboto ka rin ng Nazareno. 18 years na. Sa ABS pa tayo dati. So, dyan ako nag-umpisa. Yun, papasalamat sa mga biyaya, mga blessings. Kasi marami nagsasabi nga na kaya dumadami taon-taon nadadagdagan yung mga deboto because naririnig ng binibigay ng Nazareno yung kanilang mga hinihingi. Pero tama yung sabi ni Jack kanina, kung kayo isasama sa traslasyon, wag na ho kayo magsuot ng relo, mga hikaw, dapat isuotin ho ninyo yung komportable na damit, maluluwag, di ba? At saka iwasan yung mga relo kasi baka mamaya, tulak-tulakan. Pag tingin mo, wala ka ng kamay. Kamay na mismo. Or kaya, yung may dala-dala kang wallet. Yung una kong sama dyan, nawala yung wallet ko. Nawala yung wallet Kasi mo? dikit-dikit yung mga tao eh. Oo. Yung isang babae naman, kadidikit ng mga tao, yung hikaw niya, wala na, hindi na maramdaman. So, wag na ho kayo magdala. Kung meron kaya magpantalon ho kayo, lagay nyo na lang yung pera nyo pamasahe, 100 siguro, 200. Ilagay nyo sa bulsa nyo, pero wag ho kayong magdala ng mga kung ano-ano, Mga pulser. cellphone. Pati Naku. sing-sing. Ay, lalo na cellphone. Wag Di ba kang may magdala. binibitin na gano'n? Ay, Parang wala safe. na. Bukas, ay mamaya-maya, wala Hahatratin na ba yun. Baka pati liig mo, wala Kala na. ko ba deboto ka ng Nazareno? Oo, kaya O di ba nga. dapat mabait? Ay, hindi. Yung dapat mangilin. Pero siyempre, yung mga masasamang Di mo loob. maiiwasan, ano? Of course. Oo. Samantala, bayan, alamin naman natin ang traffic situation ngayon sa Metro Manila. Narito sa MNBA Traffic Correspondent, Mark Ramos. Magandang hapon, Sir Mark. Kumusta naman ang traffic sa Metro Manila sa mga oras na ito? Magandang hapon po, Sir Erwin, at kay Ma'am Nina, sa lahat po na nang nakikinig ng inyong programa. Narito po mga uling kaganapan sa daloy na lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA. Monumento Circle papuntang A. De Jesus, makakaranas tayo ng bagyang pagbabagal. Maluwag naman tayo papuntang Cloverleaf ng Balintawak. Babagal na yan dito na sa may Court Balintawak hanggang dito sa may Munoz Market hanggang sa may Bansalangin. Papuntang West Avenue, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang dito sa may Quezon Ave. Quezon Ave to Kamuning, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. Bibigat na yan dito na sa may intersection ng Aurora hanggang dito sa may Pitwason. Mabilis naman tayo papuntang Santolan, ngunit sa may papuntang Annapolis, makakaranas tayo ng pagbibigat hanggang dito sa may Connecticut. Magbibigat na yan dito na sa may approaching ng Estrella hanggang sa may Buendia. Mabagal na rin tayo hanggang sa may Ayala, dugtong na yan hanggang dito sa may Magallanes. Luluwag na yan sa may Magallanes flyover hanggang dito sa may Evangelista. Magbabagal ulit sa may approaching ng Tramo hanggang sa may Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag na tayo papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison. Wala na rin tayo nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may EDSA Extension papuntang Mall of Asia. Sa may northbound naman ng EDSA, Mall of Asia, papuntang Ruas EDSA. Maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan. Babagal na yan dito sa may FB Harrison hanggang sa may Pasay Top. After nyan, maluwag na tayo papuntang Tramo hanggang Malibay. Malibay to Magallanes, maluwag din ang daloy ng traffic. Ganun na rin dito hanggang papuntang Ayala. Ngunit sa may Ayala, makakaranas tayo ng pagbibigat sa may intersection
hanggang dito sa may Buendia. Luluwag na yan dito sa may Kalayaan hanggang Estrella. Maluwag din tayo hanggang dito sa may Guadalupe. Makakaranas na tayo ng pagbibigat sa may Pioneer papunta ng Shaw Boulevard. Dugtong yan hanggang dito sa may Mega Mall. After nyan, maluwag na tayo dito sa may Ortigas Flyover hanggang sa may White Plains. Bibigat na yan dito sa may papuntang Camp Aguinaldo hanggang sa may Boni Serrano Santolan. Dugtong yan hanggang dito sa may Pitwason hanggang Aurora. Luluwag na yan papuntang Mepak Umart hanggang dito sa may Kamuning. Ngunit sa may Kamuning papunta ng Centris hanggang dito sa may Quezon Ave intersection, mabigat na ang daloy ng traffic. Dugtong na yan hanggang dito sa may Trinoma hanggang sa may SM North EDSA. Luluwag na yan dito na sa may Corridor papuntang Muñoz. Magbabagal na ulit dito sa may Oliveros hanggang sa may Cloverleaf ng Balintawak. After nyan, maluwag na tayo hanggang sa may General Pino hanggang sa may Monumento Circle. Yan lamang po mga uling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Mark Ramos. Hero Lolo niligtas si Apo sa pagkalunod. 13 anyos na binatilyo, patay sa sunog sa Cebu. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Ang Arangkada Balita, binuo natin to para maserbisyohan yung mga kababayan natin, mga Pilipino natin na nangangailangan pa rin ng balita. What we thought is, sabi natin, ba't natin hindi gawing national? Para mapagsama-sama natin lahat ng mga yan, yung mga provinces na yan, yung mga nagbibigay ng balita, to make one, kumbaga, program na iisa na lang. May kakambal siya, which is the FMR radio, na, ayun, makakapagbigay siya ng medyo malawak na coverage. Ay may mga balita kami dito na mga makabuluhan na hindi mo maririnig sa ibang TV network o radio network. Importante pa rin sa akin yung mga balita tungkol po sa mga probinsya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang tayo masyadong nakasentro sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Tama. Importante yung makukuha mo yung accurate na information in a timely fashion. Sa Arangkada Balita, ayun na, mabilis, bigay agad. Hindi yung napakarami pang paligoy-ligoy. May experience dapat, may sources, credible sources, at nabe-veteran ito. So meron tayong news team. Na teamwork po ito, na to make sure that ibibigay namin sa inyong balita ay totoo. It is important na magdadala tayo ng balita, maghatid tayo ng mga totoo, makabuluhan, at maiinit na balita. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pag-aangin natin. Pag-aangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos.
Serbisyo agad. Serbisyong sagad. Nagseserbisyo. Ninia Corpus. Tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Eto na mga ka-vibes, kasama na natin Sir Dennis Trillo of the Green Bones. Comment that many people na nakapanood ng pelikula ninyo saying na Green Bones, napakaganda ng kwento, napakahusay mo. They're all saying na malaki daw ang laban mo for Best Actor. Sarap sa pakiramdam na natuwa sila dun sa mga pinanood nila. Sana kasabay nun ay nakuha nila yung mensahe talaga na gusto namin iparating. Simple lang yung pelikula, pero yung message niya talaga very universal. Tsaka yung kwento niya talagang kukurot sa damdamin ng bawat manonood, talaga makakapanood sa kanya. Totoo, yung pagkapanood ka at hindi mo masyadong tinutukan, mamimiss mo kung bakit ganoon yung naging hugot ng character ni Dennis sa pelikula, ni Ruru, ayan. Ngayong gabi po ba, syempre kapag ganyan maugong ang pangalan ni Kubay, naghanda ng mga pa-speech, pa-bullet? Well, kilala ko yung mga taong dapat kong pasalamatan. Kilala ko yung mga tao na meron akong utang na loob kung ba't ako nandito ngayon, kung bakit nabuo yung project na yun. Pero ngayon, mas iniisip ko yung pag-enjoy nitong gabi na to. Ayokong magpa-pressure sa kompetensya at pagalingan dahil itong napili yung pelikula namin sa 10 entries ngayong 50th anniversary ay feeling namin tagumpay na yon dahil syempre out of hundreds of films talaga napili 10. So yun na yung best. So best kami lahat dito. Totoo yan. Kamusta experience mo? Because this is one of the grandest. Like, 50th edition, Sir Dennis, di ba? Parang mula sa MediaCon, sa FanCon, sa Float Parade, tonight, the awards night. Iba siya. Kumbaga, apakalaki niya. Oo. Napaka-engrande, napaka-special, lalo na ngayon, 50th anniversary, syempre. Very thankful and blessed na naimbitahan kami dito, nasali yung pelikula namin dito. Salamat sa lahat ng bumubuo ng MMFF at patuloy lang inaangat yung industriya natin. At natutuwa ako na ngayong taon, mas malaki daw yung kinita ng mga pelikula kumpara last year. So magandang sign yun. Sana magtuloy-tuloy yan sa mga susunod pang taon. Magandang musika, di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama ka. Favorite Music Radio, FM Radio 92.3 Ka-Vibes. balita. Mainit na usapin ngayon ang AKAP. Para saan nga ba ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development? Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co, itinuturing itong modelo ng tapat at epektibong pamamahala sa paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag pa ni Co, patunay na maaaring magamit ng maayos ang pondo ng gobyerno nang walang bahid ng katiwalian.
Tinuligsa rin ni Ko ang mga nakaraang issue sa confidential funds, kabilang ang mga kontrobersyang kinasangkutan ng ilang ahensya gaya ng Davao City, DepEd at Office of the Vice President. Ayon sa kanya, taliwas ang akap sa mga programang ito dahil wala itong bahid daw ng korupsyon. Batay sa datos ng DSWD, halos 5 million na Pilipino ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na tulong pinansyal noong 2024 sa ilalim ng akap na may 99.31% utilization rate mula sa 26.7 bilyong pondo. Pinuri ang programa sa pagiging transparent at sa direktang pagtulong nito sa mga pamilyang naaapektuhan ng matataas na presyo ng bilihin. Ito nga, marami nagtatanong, partner, kung ano ba itong AKAP, ito ba kapareha ng Assistance for Indigent o Crisis Situation. Pero magkaiba sila kasi yung AIX talaga yung para sa mga poorest of the poor, para sa mga estudyante. Yung AKAP naman, para doon sa mga below middle class. Sila yung may mga trabaho, pero kulang yung kita. Kaya kailangan mong isupplement ng AKAP. So, you see the difference? Yes. Yung AIX at saka AKAP. Pero pareho, ongoing yan. At naging, siyempre, nagkaroon ng kontrobersiya, naging mainit ang usapin dahil tinuligsa. Bakit daw may AKAP pa, may AIX naman? Magkaiba yun. Magkaiba kasi yung AIX sa AIX talaga para sa mahihirap, yung mga walang trabaho, mga estudyante, yung para sa mga educational assistants. Ang AKAP kasi, ibibigay mo lang yan doon sa may mga trabaho. Janitor, food server, service crew, gwardiya. Yun ang mga dapat recipient ng AKAP. Pero hindi mo siya pwede ibigay sa senior citizen or yung mga may walang trabaho. Kasi ang mangyayari dyan, bina-violate mo yung section doon na 20,000 or less lamang ng mga empleyado ang pwedeng tumanggap nito. So, ibig sabihin, dapat kumikita ka rin. Yung nga lang mababa, below middle class yung mga tao. Hindi naman sila poorest, hindi poor, near poor? Near poor. How would you... Although sa near poor sila. Alright. Iba pa yung 4-piece. Iba naman yun. Yun ay monthly, buwanan. So, iba-iba yan. Ano? Next time, sana makausap rin natin na, alam ko, ikaw dating naging secretary ka ng DSWD. Noong panahon kasi, wala pang AKAP. AIX pa lang. nun. Oo, AIX, 4-piece. Bago pala to. Bago ito, bago. Alright, samantala... Patay po ang 4 na magkakamag-anak sa banggaan ng 2 van sa Davao City. Ang aksidente sa pool sa CCTV. Ang umarangkadang balita mula sa ating FMR Davao correspondent Hermel Tokmo. Sa CCTV video sa Davao Digos Road sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City noong Sabado, makikita ang van na ito na na-overshoot sa kabilang lane kaya nabangga nito ang kasalubong din na van. Sinubukan pang umilag ng sasakyan pero tinamaan pa rin ang kaliwang bahagi ng van. 4 ang patay na galing sa binanggang van, pawang magkakamag-anak at galing sana sa masayang beach outing sa Samal Island. 2 naman ang sugatan. Parehong nakakulong ang 2 driver. Isa rito si Omar. Nagulat na lang umano siya nang biglang binangga ng isa pang van. Sobrang sakit na hindi mo alam kung anong gawin. Pero nandyan naman yan, tanggapin na lang natin. Aminado naman ang isa pang driver na si Gaddafi Salik sa kanyang pagkakamali. Disgrasya yan talaga. Sa kanila, humingi talaga pasensya. Kung hindi siya magpa-regro, okay. Magkaso sila, okay. Kung sa kanila na yun kayo. Lumalabas sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit na wala ng kontrol si Salik sa kanyang manibela. Based sa initial investigation natin, sir, inattentive po siya, kasi meron siyang tiningnan na picture na pinakita ng kanyang passenger. Payo ng pulisya sa mga motorista para iwas disgrasya. Maging attentive talaga sa pag-drive, lalo ng seconds lang po talaga yung bangga, yung aksidente. May kukunin ka lang sa dashboard or sa floor or nagsiselfone ka. Sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries ang driver ng nakabanggang van. Hermel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Binawian ng buhay ang isang lolo
matapos niyang iligtas ang kanyang apo. Umaarangkadang balita mula kay FMR Leyte correspondent Hansel Cuevas. Patay na nang ma-recover ng rescue team ang 61 anyos na lolo matapos nitong sagipin ang kanyang 4 na taong gulang na apo na aksidenteng nahulog sa Golden River habang sakay ng floating cottage ng Lagkaw River Cruise sa Barangay Girang, Basay, probinsya ng Samar. Ayon sa Basay Municipal Police Station, nangyari ang insidente hapon ng Sabado, Enero 4 noong pabalik na sana sa Pantalan ang River Cruise kung saan sakay ang biktima kasama ng pamilya nito nang madulas at mahulog sa ilog ang apo. Agad naman din nitong tinalon ng 61 anyos na lolo upang iligtas. Pero nabigo ito at sa halip ay ito ang tinangay ng malakas na agos ng ilog at nalunod. Nailigtas naman sa pagkakalunod ang 4 na taong gulang na apo nito ng ibang miyembro ng pamilya. Alas 3:30 naman na kahapon nang ma-recover ng Search and Retrieval Team ng Basay MDRRMO at Coast Guard Basay Substation ang katawan ng biktima na palutang-lutang sa nasabing ilog at wala ng buhay. Samantala, patay din sa pagkakalunod ang isang 12 anyos na batang lalaki sa barangay Kangumbang, Palo sa probinsya ng Leyte. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Palo Municipal Police Station, nagbibisikleta ang biktima kasama ng 2 pang minor de edad na kaibigan. Nang makarating daw ang mga ito sa Pili River ay nagyaya ang biktima na maligo sa ilog pero kinangay ito ng malakas na agos. Nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad, ngunit matapos ang 2 oras na paghahanap ay natagpuang wala ng buhay ang biktima. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Alam mo, partner, alam mo, mukhang may problema dyan yung kumpanya ng balsa o ng bangka, di ba? Nasaan tanong dyan? Nasaan yung tripulante? Nasaan yung kapitan? Bakit yung lolo, nung mahulog yung kanyang apo, nilundag niya? Nasaan na yung mga tagabantay? Kasi alam ko, nakasakay na ako sa mga ganyan eh. Yung parang cottage. May mga nagbabantay dyan. May mga kusinero, may mga waiter, may mga kapitan. At tapos sa mga qualification, marunong ka maglangoy. Ang tanong, nasaan? Bakit yung lolo ang nagligtas? Tapos kasamaang palad, siya patuloy ang binawian ng buhay. Dapat, para iligtas yung bata. correct. Pero nabuhay yung bata Yung dahil bata sa siya kanyang namatay. lolo. Mukhang mahina si lolo lumangoy o hindi marunong lumangoy. Kaya nga grabe, kailangan saludo siguro dapat yung mga crew ng bangka o ng barko, kung ano man yan, ang nagligtas dun sa bata, hindi yung pasahero mismo. Tsaka sana meron sila mga floating device. Yun. Kasi pag ganun, pwede mong iitsa Exactly. yun eh. Hindi yung ikaw mismo Dapat. yung tatalon. Aha. Sa iba namang balita, rollback last week or matapos ang rollback last week, oil price hike naman ang bubungad sa mga motorista ngayong unang linggo ng 2025. Piso ang itataas sa kada litro ng gasolina. Piso din ang itataas sa kada litro ng diesel. At piso pa rin at 40 centimos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Ayon yan sa Department of Energy, ang dahilan sa dagdag presyo ng produktong petrolyo ay dahil na rin sa final decision ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ang produksyon hanggang Abril. Sa aming pagbabalik, isa sa mga party list groups na kasali sa eleksyon sa Mayo, ang first nominee ng Kabataan Party List, Attorney Rene Co, ay magiging guest natin dito sa programa. Tutok lang dito sa Arangkada Balita. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.
Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pag-aangin natin. Pag-aangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Salamat po. Nabuhay tayong lahat. Thank you. Mahirap gumawa ng pelikula sa totoong buhay, kaya deserve ng 10 pelikula, hindi lang ng awards, kundi sana panoorin sila kasi for sure ginawa ng lahat yung makakaya nila, puso't kaluluwa yung ibibigay. So sana bigyan natin ng pagkakataon yung 10 pelikula na pumasok sa inyong puso. Panoorin po natin lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Maraming salamat po sa lahat. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinasamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit na Favorite Music Radio, FM Radio 92.3 92.3 92.3 Ka-Vibes! Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pag-aangin natin. Pag-aangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630
at teleradyo serbisyo. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya? Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Favorite Music Radio, FM Radio 92.3 92.3 92.3 Ka-Vibes! Tuloy-tuloy po ang balitaan sa Arangkada Balita. 66 senators, 156 party list groups. Ganyan karami ang mga kandidato para sa national positions sa darating na eleksyon sa Mayo 12. Karamihan sa mga kandidato sa pagkasenador may mga sariling pangalan at halos kilala na ng ating mga kababayan. Pero ang party list, marami pa rin ang nalilito kung sino o ano nga ba sila. Bukod dyan, hindi rin ganap ang pagkakakilala sa kanila ng ating mga botante. Makikilala po natin ngayon ang isa sa mga party list groups na kasali po sa eleksyon sa darating na Mayo. Kasama po natin dito sa studio live si Attorney Rene Co, ang first nominee ng Kabataan Party List. Magandang gabi po, Attorney Co. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga inyong taga-pakikinig at mga nanonood. Congrats po sa inyong programa. Ay, salamat po. Ma'am, ang tanong po natin, tama po ba muna? How do you say your name? Rene? Rene po. Ayun. Attorney, bukod sa pagsusulong edukasyon, kasi nga po kabataan, alam ko, nakasama ko rin si Congressman Raul dati, last year, or a few months ago. Ano pa ang ibang priorities ng Kabataan Party List? So, tama po, no? Education is yung priority, yung pagsusulong natin ng libre, de kalidad at abot-kayang edukasyon from the basic to the tertiary level. Pero actually, meron tayong 10-point youth agenda kung saan ay ang focus natin ay ang welfare ng mamamayang Pilipino. So, una, syempre, yung edukasyon ng kabataan, and nariyan din yung living wage of 1,200, at syempre, mga trabaho, hindi lang sa kabataan pero sa mamamayang Pilipino. Number 3, national sovereignty. Then, genuine agrarian reform and national industrialization. And actually, dati 9-point youth agenda lang usually. Pero naging 10 dahil nagfo-focus po tayo ngayon sa number 5, physical and mental health. Kung saan ay nakikita natin ito, included ng mga basic social services, ay hindi na ibibigay sa mamamayang Pilipino. So, syempre, marami pa tayo. Pwede po natin tignan sa ating Facebook page or i-discuss kasama namin kung ano yung 10-point youth agenda ng kabataan. Included pa dito yung justice and accountability, climate action, anti-gender discrimination. But we are, of course, looking at kung ano pa yung iba't ibang mga priority legislation natin in terms of this 10-point youth agenda. Alright, marami kayong plano at gusto pang gawin. Pero ano ba sa tingin mo so far ang naging achievements ng Kabataan Party List sa Kongreso? Do you think these are enough para makakuha ulit kayo ng at least isa pang upuan sa Kamara?
So far po, may track record po talaga tayo na inuuna ang interes ng mamamayang Pilipino, especially ang kabataang Pilipino. Ang pagsulong natin ng dekada-dekadang kampanya for education ay nag-result sa 2018 na ipasa yung nilegislate at dinraft nating bill for free tuition para sa mga college students. So syempre ngayon, mahaba pa ang kampanya for free education, pero including this and iba pang mga legislative initiatives gaya ng free public Wi-Fi, kung saan inuuna natin kung paano ba magkakaroon ng communication, information technology ang Pilipino, at ang mga nakabinbin nating mga bills kung saan inuuna natin yung adequate quality education services, academic freedom bill, BPO Workers Welfare Bill, and even Anti-Political Dynasties Bill bilang ito yung nakalagay sa Constitution. Syempre, hindi tayo magiging complacent ever na may sure seat tayo. We were always working, we're always struggling kasama ng napakalapad na hanay ng kabataan na aware and eager na ipakita kung ano bang boses, ano bang vision of the future yung idadala namin para sa alternatibong politika ng pagbabago at pag-asa sa Kongreso. Attorney, ever since ang Kabataan Party List identified with the minority or opposition, ang tanong kasi ngayon dyan, will Kabataan Party List next o sa 20th Congress will still be part of the opposition of the minority? Saan ho magiging stand? Kasi you talk about the youth, you talk about education, everything. Kung titignan nyo ho, yun yung gusto marinig ng majority of the Filipino. So, paano ito? Saan ho kayo lilinya? In the minority or in the majority? Ang paglinya po sa minority or majority, hindi po ito yung tinitignan talaga nating basihan sa kung paano ba tayo gumagalaw sa loob ng Kongreso. Ang priority is sa basihan ng mga issue, sa basehan ng mga prinsipyo, saan ba tayo nakikita kung saan na-uphold natin to at nagiging totoo sa pangailangan ng mamayang Pilipino. Throughout history, decades long sa participation ng youth groups in the movement, hindi naging priority ng government yung gusto at kailangan ng mamayang Pilipino. Kung if ever gusto nila yun, dapat sana may genuine agrarian reform tayo. Dapat may lupa ang magsasaka. Dapat yung manggagawa, livable yung wage nila, pero every time, laging na lang kalahati at laging nasa poverty threshold ang mga karamihan ng mga Pilipino. Gutom ngayon. 20 million Filipino families are starving. And ang kabataan, yung edukasyon dapat libre, no? Pero paano tayo lilinya sa majority kung ang inuuna nila ay mga eskema para kumita yung pagkakitaan ang kabataan, pagkakitaan ang manggagawang Pilipino, and even ilayo sila sa pamilya nila para maging fresh export na ilabas sa bansa kaysa na may strong domestic industries tayo at dito sila magtrabaho sa Pilipinas, no? Tapos sana yung kalusugan natin ay mas maayos, pero ngayon nga ang priority, tinan mo, zero budget for PhilHealth. Hindi po ito ang gusto natin. Kaya tayo, we take a stand. We oppose because nakikita natin yung sistema na pangit, na palpak, at gusto natin itong palitan. Ayan, you are the first nominee of Kabataan Party List in the 2025 elections. At kung sakaling pala rin, ikaw ang uupo for kabataan sa Kamara. So the past two kabataan representatives at least have become popular for their grit and passion. Kung sakali, nakikita ko na rin naman sa'yo. Makikita ba nila sa'yo at ano pa ang aasahan nila sa'yo? Ayan. So, syempre ang maaasahan nyo sa amin, sa lahat ng mga miyembro ng kabataan, bahagi ng kilusan, bahagi ng pagsusulong ng alternatibong politika ng pag-asa, ay laging nariyan, laging maingay, and syempre, always at the forefront in the line of fire sa lahat ng mga issue. If it means, syempre, na ibubugan natin lahat ng mga issue na kailangang i-expose, magiging present, participative sa lahat ng mga efforts, ay nariyan tayo. Sana makita to na, ibig sabihin, mas marami nang nakikinig, mas maraming nakakilala sa akin. Pero that was never the goal. Ang kailangan natin mangyari ngayon ay syempre yung mga issue
na bitbit ng kabataan, issue na important sa mamayang Pilipino, nakikita, na-expose, nasusolusyonan. So sana po sa upcoming 20th Congress ay mag-translate ito well, hindi lang ako, no, pero yung other 3 nominees namin. Andito si Pau Chavez from Cebu, siya po ay agriculturist, at si JPEG Garcia ng Laguna, siya naman ay human rights defender, ay makaupo sa Kongreso. Eh ikaw, kung sila ay agriculturist, human rights defender, si Attorney Rene Co. Ako naman po ay, siguro masasabi niyong student rights defender. Ako po ay student regent dati ng University of the Philippines, at the forefront po, tinatawag nating pandemic-tested student leader. Kami po yung nag-push forward na magbukas ulit yung mga paaralan, safe reopening of schools amidst the COVID-19 pandemic, defending academic freedom amidst red tagging ng mga ating student leaders, and all this na ginawa ko po habang law student ako. Ngayon po, lawyer na po ako, maasahan po natin siguro na patuloy yung ating pagdepensa ng mga karapatan ng mga estudyante, ng mamayang Pilipino at ng kabataan. Alright. Maraming salamat po, Attorney Co. First nominee po ng Kabataan Party List, at good luck po sa inyo. Maraming salamat po. Samantala, isang 13 anyos na binatilyo patay sa isang sunog sa Cebu. Ayon sa mga saksi, natutulog daw ang biktima na mangyari ang trahedya. Marangkadang report mula kay FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa kuha ng isang netizen, kita ang matinding pagliyab ng mga bahay na tumama sa sitio Lower Galilee, Barangay Dulho, Fatima, madaling araw ng Linggo. Mahigit na 900 piso ang halaga ng ari-ariang tinupok ng apoy. Nasawi ang isang 13 anyos na binatilyo sa insidente. Ayon sa mga saksi, natutulog ang biktima nang magsimula ang sunog. Nakatalon at nakaligtas ang mga kasama nito, pero hindi siya nakaalis dahil sobrang bilis ng pagkalat ng apoy. Ayon sa mga bumbero, nahirapan sila na apulahin ang sunog dahil sa masikip at masusukal na eskinita. Naideklarang fire under control bandang 4:00 ng madaling araw. Sa ngayon, nasa 30 pamilya o mahigit 100 individual ang naapektuhan ng sunog. Naglatag naman ng ayudang DSWD para sa mga naapektuhan habang tuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Na-discharge na mula sa Veterinary Hospital sa Davao City ang isang aspin o asong Pinoy na pinagsasaksak ng kapitbahay. Nasa pangangalaga na ang asong si Cardo ng bago nitong amo. Ang umaarangkadang balita hatid ni Davao FMR correspondent Hernel Tokmo. Cardo! Halos 2 linggo matapos pagsasaksakin at mag-agaw buhay ang aspin o asong Pinoy na si Cardo, nanumbalik na ang sigla nito. Pero hindi pa rin tuluyang naghilom ang kanyang mga sugat. December 22 nang saksakin sa tiyan at hita si Cardo ng kanilang kapitbahay matapos nitong mahuling pumunta sa kanila at makipagtalik sa kanyang babaeng aso. Aminado ang nanaksak at sinabing nagulat lang siya nang kadikit na ng kanyang aso si Cardo. Sumailalim sa ilang oras na operasyon ang aso sa Davao Emergency Veterinary Hospital at para kay Dr. Ronald Lunar, milagrong nakaligtas si Cardo. Nasa pangangalaga na ang hayop ng kanyang bagong amo na dati na ring nagpapakain sa kanya. Monitoring pa rin sa kanya kasi nga bago lang siya dumaan ng surgery. So far okay siya. Ayon sa Animal Rescue Rehabilitation and Fostering, tuloy ang pagsasampa nila ng kaso sa lalaking nanaksak kay Cardo. Patuloy ang kanilang case build-up sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at hinihintay na lamang ang medical findings mula sa veterinarian. Kahit na stray dogs yan or dogs ng irresponsible owners kasi nga nasa kalsada, wala tayong karapatan na saktan. Kasi nga meron tayong law. Message ko lang sa kanila is animal cruelty pays. Pagbabayaran talaga ninyo yan. Ngayon, kasi meron kaming witness, so kami ang magpa-file. Maaring makulong ng 6 na buwan hanggang sa 2 taon ang mga lumalabag sa Animal Welfare Act. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Mahina. Kailangan siguro mga 6 na taon hanggang 12 taon. Kasi 6 na buwan lang, tapos 2 taon. Papatayin mo yung aso, papaluin mo, animal welfare.
dapat kulong na mahaba-habang panahon. Para magtanda, ano Tsaka ba na naman naman, yun? sama Grabe narinig naman. yun. Ano ba yung Sinaksak reason? yung aso kasi yung si Askal nakipagtalik sa aso na may lahi. Ganun ba yung istorya niya? Parang O baka istorya marites ba yan? Parang O magmarites yung kwento niya sa mo. Doon yun yata yung sa yaya ng anak mo narinig yan eh. Hindi naman gano'n ang pagkarinig ko. Nagalit yata. Pinagsasaksak niya. Parang, ang balita ko naman, yung marites sa amin, kahol daw ng kahol. Yun yung aso. baka yun nga, ewan ko saan ko narinig yun. Parang hindi ata, or whatever it is, there is no excuse sa ginawa ng lalaki ito. Alam mo, dumadami ngayon yung giging viral sa social media. Yung mga ganyan. Yung isa naman, last week pa sa Cebu, yung pusa, kinaladkad ng tricycle driver, tinali sa likod, tapos nag-drive. Ayun, yung pusa iyak ng iyak, nakuna ng video. Wala lang siguro magawa. Tinanong siya kung ba't niya ginawa yun. Ang claim nung tricycle driver, hindi raw niya alam na may nagtali ng pusa sa likod ng kanyang tricycle. Pero may nag-video at pinapatigil na siya, pero hindi pa rin tumigil kasi agad. Siya naman dapat ang tinali sa likod ng tricycle niya, kung ganyan sistema. Nako. Subukan niyang siyang itali at di ba kalat ka rin, anak ng ano? pusa. Anyway, yan po ang mga umarangkadang balita ngayong araw. At syempre, para hindi tayo mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Okay, ang Arangkada Balita, binuo natin to para maserbisyohan yung mga kababayan natin, mga Pilipino natin na nangangailangan pa rin ng balita. What we thought is, sabi natin, ba't natin hindi gawing national? Para mapagsama-sama natin lahat ng mga yan, yung mga provinces na yan, yung mga nagbibigay ng balita, to make one, kumbaga, program na iisa na lang. May kakambal siya, which is the FMR radio, na, ayun, makakapagbigay siya ng medyo malawak na coverage. Ay may mga balita kami dito na mga makabuluhan na hindi mo maririnig sa ibang TV network o radio network. Importante pa rin sa akin yung mga balita tungkol po sa mga probinsya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang tayo masyadong nakasentro sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Tama. Importante yung makukuha mo yung accurate na information in a timely fashion. Sa Arangkada Balita, ayun na, mabilis, bigay agad. Hindi yung napakarami pang paligoy-ligoy. May experience dapat, may sources, credible sources, at nabe-veteran ito. So meron tayong news team. Na teamwork po ito, to make sure that ibibigay namin sa inyong balita ay totoo. It is important na magdadala tayo ng balita, maghatid tayo ng mga totoo, makabuluhan, at maiinit na balita.